Nagsisimula ang chapter na ito sa pagdalaw ni Lady Skrull at ang ibang mga mangkukulam sa prinsipe. Mukhang ipinaalam na ni Roland sa lahat ng mga mangkukulam ang tungkol sa pagkakatuklas sa mga demonyo. Dahil dito, iminungkahi ni Lady Skrull na magsagawa sila ng investigasyon sa lugar ng pula ng ulap. Ipinunto niya na malayo lamang itong nakita ni Lightning, at hindi matiyak kung may mga demonyo nga sa ulap. Dagdag pa rito, kahit pa makakita sila ng mga demonyo, kailangan nilang alamin kung maaabot ba ng mga halimaw ang kaharian mula sa mga bundok. Sumang-ayon si Wendy sa rekomendasyon ni Lady Skrull, at idinagdag pa niya na bagaman alam ng lahat na malalakas ang mga demonyo, hindi pa rin nila alam kung anong mga hakbang sa depensa ang dapat gawin laban sa kanila. Kaya upang maghanda ng maaga, kailangan nilang suriin ng personal ang mga halimaw na ito. Sumang-ayon ang prinsipe sa kanilang punto at nagtanong kung mayroong sinumang may pagtutol. Kung wala, handa na siyang sumulong sa plano. Gayunpaman, hindi sigurado ang prinsipe kung paano isasagawa ng ligtas ang investigasyon. Doon iminungkahi ni Anna ang paggamit ng mga lobo na may mainit na hangin. Ipinaliwanag niya na maaari nilang pinturahan ng itim ang mga lobo, upang mag-blend sa kalangitan, at gamitin ang mga ulap bilang takip. Lilipad sila sa ibabaw ng karagatan bilang karagdagang hakbang sa kaligtasan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lightning na isama si Sylvie, dahil ang kanyang mga kakayahan ay perpekto para sa ganitong misyon. Sumang-ayon ang prinsipe at nagdesisyon na sasama rin siya sa ekspedisyon. Gayunpaman, agad na nagpahayag ng kanyang pagkabahala si Nightingale, iginiit niyang hindi dapat isugal ng prinsipe ang kanyang buhay. Mukhang ang iba pang mga mangkukulam ay tutol din na sumama ang prinsipe. Nilinaw ng prinsipe na hindi ito kasing peligroso ng inaakala. Ipinaliwanag niya na kung ang mga halimaw ay kayang lumipad o umakyat ng mga bundok, sana'y kumalat na sila sa lahat ng 4 na kaharian. Ang katotohanang nakakulong pa rin sila sa pinakakanlurang rehiyon ay nagpapahiwatig na hindi sila gaanong delikado gaya ng pinangangambahan ng lahat. Bukod pa rito, iniisip ng prinsipe na mas marami siyang kaalaman tungkol sa mga dayuhang sibilisasyon at iba pa. At madali niyang matutukoy kung gaano kapanganib ang mga ito sa isang sulyap lamang. Kaya, kung makita niya mismo ang mga demonyo at ang kanilang lungsod, maaari itong maging lubos na kapaki-pakinabang sa pag-alam kung paano ipagtatanggol ang kanilang kaharian laban sa kanila. Sa isip na iyon, sinabi niya sa lahat na kumalma. Tiyak niya sa kanila na magmamasid sila mula sa ligtas na distansya. Idinagdag pa niya na kung maging ang pagmamasid mula sa malayo ay napaka-peligroso, hindi sana siya pumayag sa ekspedisyon na ito. Sa wakas, pumayag si Nightingale. Kahit na tila bahagyang nahihiya siya sa pag-overreact kanina. Ngunit iginigiit pa rin niyang hindi pwedeng lumayo ang prinsipe mula sa grupo sa kanilang paglalakbay. Pumayag ang prinsipe, at itinuro niya na sina Anna, Wendy, Soraya, Sylvie, Nightingale, Lightning, at Maggie ay lahat sasama. Sinabi niya sa kanila na aalis sila makalipas ang 1 linggo, at pinayuhan ng lahat na magdala ng mga revolver kasama ang mga kinakailangang rasyon. Sinabi rin niya na mag-ensayo sila gamit ang mga revolver habang hinihintay ang pag-alis, upang kahit ang mga hindi panglaban na mangkukulam ay magawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos ay nagdesisyon ng prinsipe na tingnan ang mga mineral na dinala ni Lightning pabalik. Mabilis na iniulat ng batang adventurer na mas marami pang mga batong ito malapit sa bundok, at ang lawak ng lugar na natatakpan nito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa border town. Napansin ng prinsipe na mas maganang bato kaysa sa karaniwang mga mineral, kaya tiyak na hindi ito metal o karaniwang mineral. Dahil ito'y itim at matatagpuan sa ibabaw ng lupa, maaari itong karbon. Sinabi niya kay Anna na sunugin ng kaunti ang bato at nang damaykit ang kanyang berdeng apoy sa bato. Nagsimulang umapoy ang bato ng asol na apoy. Hindi nagtagal bago napansin ng prinsipe na ito'y mataas na uri ng anthracite. Isang uri ng karbon na naglalabas ng kaunting usok habang nasusunog. Nagulat si Lightning na ganito ang itsura ng karbon, dahil inaasahan niyang malutong at marumi ito tulad ng uling. Ipinaliwanag ng prinsipe na ang karbon na ito ay nabasag na at nalinis. Karamihan sa karbon ay mukhang mga bato sa basic na anyo nito. At ang mas mataas na uri ng karbon, tulad ng anthracite, ay mas matigas at may kantab sa labas. Idinagdag niya na hindi bihira ang karbon sa Grey Castle.
dahil parehong ine-export ito ng Fallen Dragon Ridge at Silver City. Pangunahing ginagamit ito bilang pang-init, ngunit maaari ring palitan nito ang uling sa pagpapanday, na mas eco-friendly dahil nangangahulugan ito na mas kaunting puno ang kailangang putulin. Naiisip niya sa sarili na kahit magpalit sila sa elektrisidad at gas, mananatiling isang versatile at murang pinagmumulan ng enerhiya ang karbon. Magagamit ito sa paggawa ng coal gas, hydrogen, at asfalto, at maging sa pag-generate ng elektrisidad. Kaya't magiging mas kapaki-pakinabang ang pagtatag ng isang open-air coal mine kaysa umasa sa mga import. Mukhang kailangan nilang gumawa ng mas maraming steamboats at isang coal factory sa pinakakanlurang rehiyon upang maipadala ang lahat ng karbon patungo sa border town. Ang eksena ay napunta sa King City, kung saan sa loob ng palasyo, ipinapakita ng isang alchemista ang kanilang bagong tuklas. Isang nagpapasabog na snow powder na nilikha ng Alchemists Association. Nang sumabog ito, ang tansong mangkok ay lumipad sa ere, na nag-iwan kay Timothy na tuliro. Ipinaliwanag ng matandang alchemista na kung dadagdagan nila ang dami at isiksik ito ng mabuti, maaaring sapat ang pulbos upang sirain ang baluti at laman. Natuwa si Timothy nang marinig ito at malugod na nagbigay ng gantimpala sa matandang lalaki ng 20 gintong royals. Inutusan niya itong magsimula ng pagbuo ng isang snow powder factory sa kabisera agad-agad at ipagpatuloy ang pananaliksik sa pulbos. Ipinangako niya na kung ang mga epekto nito sa labanan ay kasing impressive ng inaasahan, bibigyan niya ng dukdam at lupa ang alchemista. Yumuko ang matanda bilang paggalang, ngunit itinuro ng isa sa mga kabalyero sa silid na bagaman mukhang promising ang imbensyon sa papel, maaaring hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa labanan dahil kailangan nito ng mitsa at may limitadong pamatay lakas, na umaabot lamang sa kalahating hakbang ang lawak. Lubos na nababahala si Timothy matapos ipaalala sa kanya na kailangan pa ng snow powder na ito ng inobasyon. Naisip niya na kung hindi lang kinuha ni Garcia ang mga alkemistang inatasan sa pagsasaliksik ng snow powder, matagal na sana niyang naangkin ang Grey Castle. Ngunit gayunpaman, na-relieve siya na sapat na ang kakayahan ng mga natitirang alchemista upang mahanap ang recipe. Bigla na lamang pumasok ang isang sundalo na may dalang agarang balita at iniulat na ang mga tropang ipinadala sa kanlurang rehiyon ay natalo at bumalik sa kabisera na bigo. Bawat isa ay may dalang sulat mula kay Roland Wimbledon. Binasa ni Timothy ang sulat at nakita niyang malinaw na nadismaya si Roland sa kanyang mga estratehiya. Tinawag ni Roland ang pag-atake sa kanlurang rehiyon na isang malubhang pagkakamali at nagbabalan na pagbabayaran ito ni Timothy. Sinabi rin niya na aatakihin niya ang kabisera sa ikalawang buwan ng taglagas, na nagpaplanong ipakita na ang trono ni Timothy ay hindi kasing ligtas ng akala niya. Sobrang galit si Timothy matapos mabasa ang liham, halos sumabog ang kanyang galit. Samantala, kasama ang mga mangkukulam, sila'y nakahanda na para sa kanilang pagsasanay sa pagbaril gamit ang mga revolver, at sabik ang prinsipe na makita kung paano sila magpapakita ng galing. Ngunit nang magsimula ng magbaril ang mga kababaihan, agad naging malinaw na nahihirapan sila. Ang mga bala ay tumatama sa kung saan-saan maliban sa target. Ang kasiglahan ni Roland ay unti-unting namatay at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa dahil sa kakulangan ng kanilang kasanayan. Gayunpaman, hindi lahat ay masama, dahil si Ana ay lumutang sa lahat ng iba pa sa pamamagitan ng pagtama sa target ng may napakagaling na katumpakan na hindi mo akalain. Ang ibang mga mangkukulam ay namangha sa kanyang ipinakita, at pati ang prinsipe ay nalito sa kanyang kahusayan. Napansin niya ang malinis niyang pagkakatama at matatag na posture, at napaisip kung si Ana ay may kakayahang higit pa sa kanyang kaalaman. Sa kabila ng malakas na pag-urong ng revolver, nananatiling matatag ang kanyang braso, na ikinatuwa ng prinsipe at ikinagulat ang kanyang mga natatagong kakayahan. Samantala, si Ana ay nasisiyahan sa kanyang tagumpay matapos matamaan ang target ng perpekto. Ngunit mabilis na napansin ng prinsipe ang kakaiba, at may bakas ng mahika sa paligid ng trigger ng kanyang baril. Sa matang may halong pagdududa, lumapit siya kay Ana at sinabihan siyang hindi pinapayagang gumamit ng kanilang kapangyarihan sa panahon ng pagsasanay sa pagbaril. Naguguluhan si Ana at tinanong kung bakit, at ipinaliwanag ng prinsipe na kung may mga judgment stone ng mga kaaway, wala siyang magagawa kung wala ang kanyang mahika. Nais niyang maging handa ang lahat para sa totoong laban.
Pagkatapos, tinakpan ng prinsipe ang kanyang mga tainga at sinabing subukan muli, tiniyak sa kanya na hindi na siya matatakot sa pagkakataong ito. Agad namang hiningi ni Lightning kay Magi na takpan din ang kanyang mga tainga. Nakakatuwang makita kung paano kahit ang mga bata ay hawak ang mga baril na parang mga water pistol lang. Nang matakpan ang kanyang mga tainga, mabilis na nagpaputok si Anna ng sunod-sunod na mga bala, at lahat ay tumama sa target ng perpekto. Nakita ito ni Wendy at Nightingale at sinubukan na rin, at sa hindi nagtagal, ang mga babae ay nasisiyahan na sa kanilang pagbaril. Kalaunan, nakita ang kanilang lobo na lumulutang sa hangin, at ang hangin ay puno ng simoy ng kalayaan. Ngunit sinabi ng prinsipe na ang lugar ay hindi masyadong malaki, at tinutok ang kanilang pansin sa disyerto sa Hilaga, na siyang lugar na kailangan nilang puntahan kalaunan. Napansin ni Lightning na mataas na sila at sinabi na hindi na niya makita ang anumang bagay sa ibaba. Sinabi ng prinsipe na sapat na ang kanilang taas, at sa loob ng basket ng lobo, nakita nila ang isang bombang parang nuclear. Ipinaliwanag niya na mag-eensayo sila sa pamamagitan ng paghulog ng peking bombang ito, gaya ng ginawa nila sa lupa. Idinagdag niya na dahil ito ay eksperimento lang, mas maliit ito kumpara sa mga totoong bomba at may bigat na kasing bigat na 4 na Nightingale. Kahit na mas maliit ito, kailangan pa rin nila itong seryosohin. Nagulat si Anna nang marinig ang bigat ng bomba at nagtanong ng mausisa kung kailan naging unit ang sukat ni Nightingale. Umubo ng dramatic ang prinsipe at sinabing huwag nang intindihin ang detalye at magsimula na. Ibinaba nila ang unang bomba, at mabilis na isinara ni Anna ang pinto. Sa ilalim ng basket, masaya ang prinsipe na nakita niyang nasanay na sila sa proseso matapos ang lahat ng kanilang pagsasanay. Tinanong ni Wendy kung talagang tatamaan ng bomba ang target mula sa ganoong kataas. Inamin ni Roland na tila hindi ito posible, dahil naghulog sila mula sa 1,000 metro. Ngunit ipinaliwanag niya na may napakahusay na kakayahan sa pag-navigate ang bomba, at ang mataas na altitude ay tumutulong sa tumpak na pagtama nito, salamat kay Lightning, ang kanilang maliit na explorer. Balik tayo sa kastilyo ng Border Town. Nang mabanggit ng prinsipe na pupunta siya sa Misty Forest, sina Knight Carter, Iron Axe, at matandang si Berev ay gulat na gulat. Iginigiit pa ng kabalyero na sasama siya bilang unang kabalyero para protektahan ang prinsipe, habang nais ni Iron Axe na magdala ng 100 tao para siguraduhing ligtas ang prinsipe. Sa kabilang banda, sinabi ni matandang Berev na marami siyang kailangang tapusin papeles. Malinaw na sinabi ng prinsipe na ito ay isang utos para sa lahat, at kailangan nilang manatili at pamahalaan ang Border Town. Mukhang hindi lubos na alam ni Berev ang tungkol sa mga demonyo at ang pulang ulap sa pinakakanlurang rehiyon, kaya't nagtanong siya kung ano ang mahalaga sa lugar na iyon na kailangan pang pumunta ng prinsipe mismo. Hindi nagbigay ng detalye ang prinsipe, ngunit sinabi niyang apektado nito ang buong kanlurang rehiyon, at maaaring magbanta sa pagkawasak ng Grey Castle. Inangkin niyang siya lamang ang makakapagsuri nito ng personal, kaya't iginiit niyang dapat siyang pumunta. Tinanong ni Knight Carter kung pwedeng sabihin ng prinsipe ang eksaktong dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi ng prinsipe na hindi niya ito masabi sa ngayon, ngunit ipinangako niyang ipapaalam niya ito kalaunan. Nilinaw niyang lihim ang misyon at dapat itago ito ng lahat. Habang nalilito ang lahat sa biglang revelasyon ng prinsipe, iniisip niya ang sitwasyon. Ang teritoryo ng demonyo ay 60 milya mula sa kanlurang rehiyon, at minsan na nilang sinira ang banal na lungsod ng Tequila, na nagtulak sa mga nakaligtas sa gilid ng kontinente. Bagaman tunog kathang isip, masaya ang prinsipe na napanood niya ang maraming apokaliptikong pelikula. Ngunit alam niyang hindi madaling tatanggapin ng mga tao ang katotohanan ito. Kapag kumalat ang balita at nagkaroon ng takot ang mga sibilyan, hindi niya ito papayagan matapos makarating ng ganito kalayo. Kaya't sa wakas, umalis na ang prinsipe kasama ang mga mangkukulam sa kanilang lobo, kamakaway ng pamamaalam sa kanyang mga tapat na kasama, na umiiyak habang pinapanood siyang umalis. Hindi ko maitatangging sabik din ako sa kung ano ang kanilang matatagpuan sa ulap na iyon. Samantala, habang sila'y lumulutang sa hangin, tinanong ni Sylvie kung nakipaglaban ang simbahan sa mga demonyo 400 taon na ang nakalipas, at nagtatanong kung iyon ba'y nangangahulugang mabuti ang simbahan. Sinabi ng prinsipe na ang simbahan ay talagang masama, at sumang-ayon si Nightingale,
na tinutukoy na kung sila ay mabuti, hindi nila papatayin ang mga mangkukulam ng walang dahilan. Ipinaliwanag niyang ibang usapan kung talagang masama ang mga mangkukulam, ngunit wala silang koneksyon sa mga demonyo, at mayroon pang ebidensyang nagpapatunay nito. Sumang-ayon ang prinsipe at idinagdag na kailangan nilang kumpirmahin muna kung talagang nakipaglaban ang simbahan sa mga demonyo. Kung ginawa nga nila, bakit nila ito itinago at sinira ang lahat ng ebidensya? Sapagkat maaari sana nilang makuha ang maraming tagasunod sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng balita ng kanilang tagumpay. Tiniyak ng prinsipe kay Sylvie na hindi siya kailanman susuporta sa simbahan kahit na nakipaglaban ito sa mga demonyo. Determinado siyang labanan ang mga demonyo sa sarili niya kung kinakailangan, at hindi siya natatakot dahil may mga mangkukulam siyang kasama. Sumingit si Nightingale, masayang pinaalala kay Sylvie na ang simbahan ay isang grupo ng mga talunan na nabigong paksay ng mga demonyo noon, kaya't hinding-hindi papayag ang prinsipe na sumama sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Lightning na malapit na sila at makikita na ang bundok. Nang tumingin ang lahat sa loob ng lobo, namangha sila sa kagandahan ng bundok. Pansin pa ni Wendy na tila parang bigla na lang lumitaw ang mga bundok mula sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ng prinsipe na magtayo sila ng kampo malapit sa mga bundok na nasa tabing dagat. Dahil magpapahinga sila ngayon at magsisimulan ng kanilang pagsisiyasat bukas. Nang may tayo na ang kampo malapit sa dagat, tumingin ang prinsipe sa malawak na karagatan at iniisip na maganda ang lugar na iyon, dahil sa lawak ng tanawin, madaling makikita ang anumang nasa paligid. Malayo sa mahamog na kagubatan at malamang walang mga hayop na lalapit. Lumapit ang mga babae at iminungkahi na sa loob ng tolda matulog ang prinsipe. Doon naalala ni Roland ang araw na sinubukan niyang matulog kasama ang mga babae, ngunit ginugol ang buong gabi nang hindi mapakali. Upang maiwasang maulit ang parehong pagkakamali, nagdesisyon siyang matulog sa labas upang maging sariwa para sa kanilang pagsisiyasat kinabukasan. Samantala, masaya rin si Maggie at nagpasya ring matulog sa labas. Nagsimulang pumasok sa tolda ang mga babae, at sinabi ni Wendy na siya na ang magbabantay mamaya. Habang nagninangas ang apoy at mag-isa ang prinsipe, lumapit sa kanya si Anna mula sa likod. Tinanong siya ng prinsipe kung wala ba siyang balak matulog kasama ang iba. Tumanggi si Anna, at sinabi niyang gusto lang niyang manatili doon kasama siya. Umupo siya sa tabi ng prinsipe at binanggit na dapat nagpasalamat si Sylvie sa kanya kanina. Dahil sa kung paano niya pinagaan ang alalahanin niya, biglang sinabi ni Anna na masaya siya sa kanyang naging desisyon. Nalito ang prinsipe, at nagtanong kung anong desisyon ang tinutukoy ni Anna. Ngunit sa halip na sumagot, lumapit si Anna at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos, hindi na nagsalita si Anna, binati lang siya ng good night at natulog na. Habang hindi pa nakaka-recover mula sa hindi inaasahang halik, nagulat ang prinsipe nang bigla ring lumitaw si Nightingale at hinalikan din siya sa pisngi. Nagpasalamat ito sa kanya para sa lahat ng ginawa niya para sa mga mangkukulam. At bigla na lang nawala, iniwang nakangiti ang prinsipe. Kinabukasan, nasa lobo na ulit ang grupo, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay papunta sa Pulang Ulap. Sa loob ng lobo, kitang-kita ang prinsipe na inaantok pa rin medyo hindi komportable mula sa pagtulog sa labas. Nagsisimula na siyang mamiss ang mga kaginhawaan ng kanyang kastilyo, lalo na ang umaagos na tubig at mga shower. Samantala, puno ng enerhiya at saya ang mga mangkukulam at napahanga ang prinsipe kung gaano kasariwa ang hitsura nila. At iniisip niya kung bahagi ng kanilang mahika ang kanilang kagandahan. Biglang iniulat ni Lightning na malapit na nilang makita ang pulang ulap mula sa malayo. Mabilis siyang nagturo sa partikular na direksyong iyon. At nang sumilip sila pababa, nakita nila ang buong lugar na puno ng nakakakilabot na pulang ulap. Agad na inactivate ni Sylvie ang kanyang kakayahan. At iniulat niyang masyado pa silang malayo mula sa ulap. Dahil hindi niya maramdaman ang kahit ano mula sa ganitong distansya. Nagpasya ang prinsipe na bumaba pa at sinabihan si Soraya na siguraduhin iguhit ang bawat tanawin mula sa puntong ito. Habang gamit ang binoculars, napansin niyang walang mga pantalan o pier sa baybayin. Kahit pa may mga demonyo, hindi sila nakapagpatayo ng mga barko upang marating ang Grey Castle mula sa dagat. Biglang nagsalita si Sylvie, na mga 10 milya mula sa baybayin, sa loob ng pulang ulap. May mga estrukturang gawa sa itim na bato.
Ang mga ito ay hugis at sulok at tila tumuturo pataas. Mabilis na sinabi ni Wendy na ang mga estrukturang ito ay tila katulad ng mga mirage na nakita nila sa disyerto, na nagmumungkahi na tiyak na teritoryo ito ng mga demonyo. Gayunpaman, sinabi ni Soraya, na nakakita na ng mga demonyo sa kanilang mga gusali sa disyerto noon. Nakakaiba ang taas ng mga tore. Ang mga tore na nakita niya noon sa mirage ay napakataas na dapat ay nakikita na sila sa ibabaw ng ulap. Dahil mas mataas pa sila kaysa sa mga bundok na ito. Naisip ng prinsipe na ang nakita niya noon ay maaaring isang lungsod ng demonyo. At ito ay maaaring isang baryo lamang. Habang nagpapanak sina Wendy at Anna sa background, nanatiling kalmado ang prinsipe at tinanong kung ano ang nasa loob ng mga tore. Iniulat ni Sylvie na karamihan sa mga ito ay walang laman. Ngunit ang ilan ay puno ng isang uri ng likido. Bigla, napansin niyang may mga nakakatakot na pulang mata na nakatingin pabalik sa kanya. Mabilis siyang binalikwas ng prinsipe, na nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi nag-aksaya ng oras si Sylvie at sinabing kailangan nilang umalis agad, dahil natagpuan na sila ng mga demonyo. Sa katunayan, ang mga demonyo ay nasa paggalaw na. Ipinaliwanag niya na nakabaon ang mga ito sa ilalim ng lupa, na ang mga tubo sa kanilang likod lang ang nakalabas sa lupa. Malapit nang sumiklab ang gulo, at malinaw na kailangan nilang makaalis bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagbigay si Sylvie ng isa pang mabigat na balita. Inihayag niyang may mga demonyong lumilipad, na nag-iwan ng lahat na naguguluhan. Mabilis na iniutos ng prinsipe kay Wendy na pabilisin ang pag-address ng lobo. At agad na itulak ng Wind Girl ang lobo gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kasamaang palad, iniulat ni Sylvie na mabilis na papalapit ang dalawang demonyo. At nakasakay ang mga ito sa isang uri ng lumilipad na mga halimaw. Hindi makapaniwala ang prinsipe sa narinig, ngunit imbes na matakot. Naging interesado siya sa mga halimaw, kaya't pinaikit niya ang kanyang mga mata at napansin na nakasakay ang mga demonyo sa isang hybrid na mga halimaw. Nagdesisyon siya ng mabilis, at sumigaw na ibaba ang lobo upang makalapag agad. Alam niyang si Lightning lang ang may kakayahang lumipad, at hindi ito sapat upang protektahan ang lahat kung makahabol ang mga halimaw. Kung masisira ang lobo, lahat sila ay nasa panganib, at naiinis siya sa sarili dahil sa kanyang pag-aaksaya sa mga demonyo at inilagay sila sa delikadong sitwasyon. Bago pa sila makapagdesisyon, mabilis na lumapit ang mga halimaw. Isa sa mga ito ang hamarang sa kanilang daraanan at nagtapon ng sibat ng napakabilis diretso sa prinsipe. Inihanda na niya ang sarili sa kapahamakan. Ngunit sa tamang oras nag-summon si Anna ng isang kalasag upang protektahan siya. Pinigilan ng sibat na tumama sa kanya ng ilang pulgada. Gayunpaman, mukhang inilagay ni Anna ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa paggawa ng kalasag at halos maubos na ang kanyang enerhiya. Habang bumabagsak ang sibat hindi pa rin sumusuko ang mga demonyo. At muling umatake ang mga ito sa lobo, pinalilibutan ng buong grupo. Nakakagulat hindi pa rin sumusuko si Anna, at muli niyang ginawa ang kalasag upang pigilan ang mga halimaw. Sinamantala ng prinsipe ang pagkakataong ito at agad na pinaalalahanan ang mga babae na oras na upang gamitin ang kanilang mga armas. Agad namang sumunod ang mga babae, at agad na kinuha ang kanilang mga revolver. Nagsimula silang magpaputok na tila wala nang bukas. Si Nightingale pa nga ay hawak ang dalawang revolver na parang reincarnation ng isang gunslinger. Pero sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, mukhang lahat ng mga bala ay hindi tumatama sa target, at mabilis na papalapit ang mga halimaw. Pagkatapos sinabi ni Nightingale na sobrang maalog ng lobo, kaya naapektuhan ang kanilang pag-asinta. Bigla na lang, umatungal ang isa sa mga mabangis na hayop gamit ang malaki at nakakapangilabot nitong bibig, kaya't mabilis na ginamit ni Wendy ang kanyang kapangyarihan ng hangin upang paliparin ang lobo palayo. Ang biglang tulak ni Wendy ay naging sanhi ng matinding pag-alog ng lobo, dahilan upang mawala ng balanse ang lahat sa basket. Napansin ni Anna ang isa pang halimaw na nasa harapan niya. Ang halimaw na ito ay humugot ng sibat mula sa likuran nito at itinapon ito ng diretso sa kanya. Pero si Prinsipe Roland, bilang isang bayani, ay tumalon sa harap niya at tinanggap ang sibat sa kanyang balikat, at ang matinding tama ay bumagsak sa kanyang braso dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Ang karumal-dumal na tanawin ay bumasag sa puso ni Nightingale, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiiyak.
Lahat ng mga mangkukulam ay nagmamadaling lumapit kay Prinsipe Roland, at tinawag siya ni Nightingale, pero hindi siya sumagot. Mukhang nawalan na siya ng malay matapos mawalan ng maraming dugo. Walang tigil sa paghikbi si Nightingale, habang ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Walang sinayang na oras, agad na kumilos si Anna, mabilis na sinimulang sunugin ang natitirang bahagi ng braso ng prinsipe upang mapigil ang pagdurugo. Mukhang natutunan niya ang teknik na ito mula sa isang klase ng first aid rescue, at hindi nakapagtataka, huminto agad ang pagdurugo, dahilan upang magulat si Nightingale. Agad niyang sinabi na ito ang pagkakataon nilang makabalik sa border town kung gusto nilang iligtas ang prinsipe. Pero hindi ito magiging ganoong kadali, dahil ang mga demonyo ay naruroon pa rin. Kaya gumawa siya ng mabilis na desisyon, at sinabi kay Lightning na protektahan ang lobo mula sa pinsala. Nagulat ang bata sa narinig, iniisip kung paano niya maililihis ang mga demonyo, pero nang makita niya ang prinsipe, napagtanto niya na wala silang oras upang matakot, kaya't mabilis siyang lumipad sa ere, at isa sa mga demonyo ay mabilis siyang sinundan, habang may isa pang demonyo na sumusubok magbutas ng lobo. Agad umatras ang halimaw, at sinabi ni Wendy na mukhang naghahanda ito para sa isang dive attack. Doon humakbang si Nightingale, nagpa siya na tumalon mula sa lobo upang mapalapit sa mga demonyo. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan, pero dahil papalapit na ang demonyo sa lobo, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa wakas, tumalon siya mula sa basket at lumapag sa ibabaw ng lobo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng ulap, at bagamat napansin niya ang presensya ng mahika sa loob ng mga demonyo, wala na siyang oras upang isipin ito. Lumitaw siya mula sa kanyang ulap at diretsyong lumapag sa ulo ng halimaw. Sa tamang pagkakatutok ng kanyang baril sa bungo ng halimaw, sinabi niyang, "Mamatay ka," at pinutok ang gatilyo, at ang bala ay tumama ng malupit sa ulo ng halimaw, pinatay ito sa isang pagbaril. Ang nilalang na sinasakyan ng demonyo ay nagsimulang bumagsak at kasama nito si Nightingale. Sinubukan niyang pumasok sa kanyang ulap habang mabilis na bumabagsak, pero dahil walang makakapitan, nabigo ang kanyang tangka. Sinubukan siyang saluhin ni Wendy gamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin, pero hindi rin nagtagumpay ang kanyang pagsisikap, at nagsimulang matakot si Nightingale na baka ito na ang kanyang katapusan. Habang bumabagsak, bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang sandali ng kanyang buhay kasama ang prinsipe. Ang kanyang pangarap ng isang matamis na buhay kasama siya ay unti-unting nawawasak. Sa kabila ng nakakatakot na sitwasyon, siya ay lumuluha pero may bahagyang, mapait na ngiti, at sa wakas, inamin niya sa sarili na baka hindi na niya talaga makakasama ang prinsipe kailanman. At dito nagtatapos ang chapter 183, maraming salamat sa panunood.